What is up mga kawan moto? Pag-usapan pala natin bakit CX-25R ang napili natin at hindi tayo nag C400 or Ninja 400. Kung tutusin ay yung C400 o Ninja 400 ay legal expressway, pero itong CX-25R ay hindi sa legal expressway. Nung kukunin ko tong bike na to, pinagkumpara ko silang halos tatlo kasi dapat ang pinagpipilihan ko noon ay yung C400, tapos yung Ninja 400, tapos itong CX-25R. Kaya naman nagustuhan ko tong CX-25R dahil sa specs niya. Meron siyang auto blip saka quick shift. Tapos meron na rin siyang traction control, tapos naka-ABS na rin yung front saka yung rear niya. Yun yung mga nagustuhan ko dito sa CX-25R. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung auto blip, ano yung quick shift. Tapos naka inline 4 na rin siya. Sinusundan nitong CX-25R natin is naka R15 tayo. Kung makikita nyo sa mga unang video natin, naka R15 tayo. Saka ang talagang nagustuhan ko dito sa CX-25R natin ay yung inline 4 nya, pagiging inline 4. Kasi bata pa lang tayo is pangarap na natin magka big bike. So talagang ito yung naging first option natin na bike. Yan o, napaka-pogi. Sa mga wala pang slots dyan mga kawan moto, 35% na yung ticket natin. Sali na kayo, baka ito na yung chance nyo na magkaroon ng big bike na pinapangarap nyo. Pakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo kanina na auto blip saka power shift. Yun, quick ride tayo sa may manukan mga kawan moto. Tingnan nyo mga kawan moto yung nasa kaliwa kong kamay. Mag-change gear tayo. Kung makikita nyo naka second gear tayo. Yan o. Tatanggalin ko yung kamay ko. Yun, hindi tayo na humahawak ng clutch, pero nakakapag-change gear tayo. Napunta tayo sa fourth gear nang hindi gumagamit ng clutch. Yun yung tinatawag mga kawan moto na power shift. Papakita ko naman sa inyo mga kawan moto yung tinatawag na auto blip. Fourth gear tayo. So slow down. Yan. Nakakapagbawas tayo ng gear nang hindi tayo humahawak ng clutch. Yan mga kawan moto yan. Yan ang nagustuhan ko dito sa CX-25R. Kahit hindi siya legal expressway, yan mga kawan moto. Auto blip. Tapos yung traction control nito, pwede nyo i-adjust. Pwede kayong magpalit ng sports, road, saka rain. Kunyari maulan yung panahon, yun pwede nyo palitan yung mode ng motor. Kasi yung rain, kunyari basa yung kalsada or malakas yung ulan, madulas, so mas mataas yung traction control niya. Pero pag naka-road, kumbaga saktong-sakto para sa chill ride natin sa kalsada ganon. Pag naka-sports ka naman, yon medyo walwalan na yon. Tapos meron pa tong specs na pwede mong iset ng rider. Kunyari i-off mo yung traction, tapos i-full power mo yung yung lakas niya. Pwede mong i-full power. Yan ang nagusto ko sa CX-25R. Kaya parang hindi ko prioritize yung legal expressway. Mas prioritize ko yung
kumbaga kapag magra-rise kayo, kasi pwede naman mag-service road eh. Hindi naman tayo lagi dadaan sa expressway. So para sa safety ng rider, napaka-advisable itong lalo sa mga baguhang rider, sa mga baguhang nagmumotor dyan, na sobrang nire-recommend ko tong 625R para sa inyo. Kasi pwede nyong i-adjust yung power nya. Yun nga, meron siyang mga mode, tatlo yung mode niya. Pwede bali apat yung mode niya pwede nyong palitan. Tapos yung rider mode, kayo na bahalang mag set up nun kung ano yung gusto yung lakas, kung gusto yung patayin yung traction control. Pero yung traction control na yun mga kawan moto, kung yung di nakakalam, yun yung kunyari yung gulong nyo is dumulas. Once na dumulas yung gulong nyo, yung traction control lang magpipigil. Kahit naka full throttle kayo dito, once na dumulas yung gulong nyo, siya yung magre-reduce ng gas nya. Siya yung magpapatay ng gasolina nya. So kunyari, imbes ma-slide kayo o masasemplang kayo, pwede niyang pahintuin yon, o pwede kayong hindi masemplang. Sa mga nagtatanong naman dyan kung naipapasok pa to sa expressway, secret! Power shift. Saka ang laking tulong ng power shift saka auto blip mga kawan moto. Kunyari magko-cornering kayo, napakadali na magbawas na ng gear. Kunyari nakasara na yung kamay mo, kunyari cornering na to, preparing ka na, pak. Ganun niya pinadali yung riding mo. Ang nagandahan ako sa specs ng 625R. Nung nakuha ko to, never akong nagsisi. Kaya lang naman tayo napa-upgrade, kasi nakakatry tayo ng mga higher cc. So sa mga beginner, advisable tong 625R para makapanyo yung lakas ng motor. Kaya lang darating talaga sa point na mabibitin kayo sa lakas ng motor, lalo pag nakakatry kayo ng mga higher cc. Shoutout pala kay Jason Mapler, siya yung nagpatry sa atin ng C900. Kaya ako naisipang mag-upgrade ng motor. Ibang-iba din kasi torque talaga ng mga higher cc. Sobrang may enjoy mo. Advice ko lang sa mga tropa natin dyan, kung ayaw nyong mademonyo magpalit ng motor, huwag kayong tatry ng mga higher cc. Basta para sa akin mga kawan moto, sa mga bagong rider dyan, inirecommend ako sa inyo tong 625R. Promise, hindi kayo magsisisi para sa mga bagong riders. Kung talagang malakas ang loob mo, gusto mo lang upgrade agad, mabibiting ka agad dito. So yan mga kawan moto, dito na lang muna yung video natin. Hanggang sa susunod na mga vlogs natin. Salamat sa support. Peace out.